Sa distrito ng Tondo sa siyudad ng Maynila ay isinilang si Elena Gomez sa isang payak na tahanan kasama ang kanyang mga magulang na sina Mang Ben at Aling Nita. Lumaki si Elena na puno ng pangarap kahit ang kanilang pamilya ay salat sa yaman. Ang pagmamahalan at pagsusumikap ng kanyang mga magulang ay sapat upang siya'y mapalaki ng maayos at puno ng pag-asa. Elena anak, pangarapin mo ang mataas na bagay ha? Madalas sabihin ni Mang Ben sa kanya habang sila'y nagluluto ng tanghalian. Alam mo Elena, ang edukasyon ng tanging yaman na may papamana namin sa iyo. Opo itay, laging tugon ni Elena habang naglalaro ng mga simpleng laruan. Alam niya sa kanyang murang edad na may mga bagay na kailangang pagsikapan upang makamit. Sa elementarya, nunguna si Elena sa kanilang klase. Tuwing Biyernes ng hapon, siya ang laging kinatawa ng kanilang paaralan sa mga patimpalak. Tuwa at galak ang nadarama ng kanyang mga magulang tuwing siya'y nag-uuwi ng mga medalya at sertipiko. Talagang may magandang kinabukasan ng anak natin, sabi ni Aling Nita habang ipinagmamalaki ang mga natamo ni Elena sa kanilang mga kapitbahay. Nang dumating si Elena sa sekundarya, mas lalong tumindi ang kanyang pagsusumikap. Hindi lamang siya magaling sa akademya, kundi pati na rin sa iba't ibang larangan tulad ng sports at sining. Nangarap siya ng higit pa ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya. Elena, balang araw, ikaw ang mag-aahon sa atin sa kahirapan, sabi ni Mang Ben habang hawak-hawak ang isa sa mga medalya ng anak. Pangako ko po yan itay, tugon ni Elena habang niyayakap ang kanyang tatay. Pagdating ng kolehiyo, natanggap si Elena sa isang kilalang universidad sa Maynila. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagsikap ang kanyang mga magulang na maitawid ang kanyang pag-aaral. Nagtrabaho si Mang Ben bilang karpintero habang nagtitinda naman ng gulay si Aling Nita sa palengke. Anak, ito ang pinaghirapan namin. Gawin mo ang lahat para makapagtapos ka, sabi ni Aling Nita habang iniaabot ang baon ni Elena. Opo inay, hindi ko po kayo bibiguin, pangako ni Elena habang tinatanaw ang universidad na minsan lamang niyang pinangarap. Subalit sa kabila ng kanyang pagsusumikap at determinasyon, dumating ang isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Nakilala niya si Marco, isang binatang taga-universidad din na kaakit-akit at puno ng pangarap. Naging mabilis ang kanilang relasyon at hindi nagtagal, nabuntis niya si Elena. Hindi ko inaasahan to Marco, umiiyak na sabi ni Elena habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam Elena, tugon ni Marco. Kita ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Hindi ko pa kaya ang responsibilidad na ito. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at pag-asa na suportahan siya ni Marco, iniwan siya nito at hindi na muling nagpakita. Dahil dito, napilitan si Elena na tumigil sa pag-aaral. Ang mga pangarap niya para sa sarili at sa kanyang pamilya ay tila naglaho sa isang iglap lamang. Matapos tumigil sa pag-aaral sa Elena, halos hindi na siya lumabas ng kanilang bahay. Ang dating masigla at puno ng pangarap na dalaga ay nagkulong na lamang sa kanilang kwarto. Umuungol sa sakit ng kanyang damdamin. Pilit niyang hinahanap si Marco, ang lalaking nagdulot ng lahat ng ito. Ngunit parang bula itong naglaho. Elena anak, kailangan mong lumabas at magpakita sa mga tao. Hindi mo naman kailangang magtago, payo ni Mang Ben habang kinakatok ang pinto ng kwarto ng anak. Ayoko itay, sagot ni Elena na may halong hikbi. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Sa labas ng kanilang bahay, hindi maiwasan ang mga usap-usapan ng mga kapitbahay. Sa isang tabi, makikita ang ilang mga tsismosa na abala sa pagkwento. Naku, alam niyo ba? Si Elena buntis daw, sabi ni Aling Marites na may halong pangungutya. Ang bata pa naman niya. Sayang, ang ganda't talino niya, sagot ni Aling Tising habang pinapadede ang kanyang anak. Sino naman ang ama? Tanong ni Aling Puring na abala sa pagtatahi. Hindi ko rin alam, basta't sabi, hindi raw pinanagutan. Kawawang bata talaga, sabi ni Aling Marites. Sa kabila ng mga pangungutya at usap-usapan, nanatili si Mang Ben sa tabi ni Elena. Naging sandigan siya ng kanyang anak sa kabila ng lahat ng pagsubok. Anak, kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako para sa iyo, sabi ni Mang Ben habang hinahaplos ang buhok ni Elena. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito.
Minsan may mga bagay talagang hindi natin naasahan. Salamat po, Itay. Umiiyak na tugon ni Elena. Pero paano naman na po ang mga pangarap ko? Mga pangarap ko rin po para sa inyo. Magkakabangon ka rin, anak. Hindi pa naman ito ang katapusan, sabi ni Mang Ben na puno ng pag-asa. Sa kabilang banda, si Aling Nita ay hindi may tago ang kanyang pagkadismaya. Madalas siyang makita ni Elena na umiiyak sa kusina, nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Bakit mo kasi nagawa yun, Elena? Madalas na tanong ni Aling Nita habang sinisigawan ng anak. Akala ko naman may magandang kinabukasan ka. Anong mangyari sa atin ngayon? Pasensya na po, Inay. Umiiyak na sagot ni Elena. Hindi ko rin naman po gusto ang nangyari. Pasensya? Anong gagawin ng pasensya? Sigaw na Aling Nita. Napakawalang kwenta ng lalaking yan. Iniwan ka lang. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hayaan mo na siya, Nita. Awat ni Mang Ben sa kanyang asawa. Hindi na kailangan ni Elena ng pangungutya. Ang kailangan niya ay ang ating suporta. Suporta? Paano natin susuportahan ang isang bagay na mali? Sagot ni Aling Nita na puno ng galit. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Elena. Alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon, ngunit sa tulong ng kanyang tatay, sinubukan niyang bumangon muli. Isang araw, Tay, magtatagumpay din ako. Pangako ni Elena sa kanyang sarili, habang pinipilit niyang harapin ang bawat araw. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili ang kanyang pag-asa at pangarap na balang araw makakabangon siya at may babalik ang kanyang dignidad. Habang patuloy na nagbubunti si Elena, ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na siya muling bumalik sa paaralan at ang kanyang mga araw ay puno ng mga gawaing bahay. Kahit na puno ng pangarap ang kanyang mga magulang para sa kanya, ngayon ay natutunan niyang mamuhay ng payak at tahimik. Elena, anak, pahinga ka na muna. Ako na ang bahala dito, sabi ni Mang Ben habang inaabot ang timba na pinaglalabahan ni Elena ng mga damit. Salamat, Tay. Kailangan ko lang talagang may magawa para hindi ko maisip ang lahat. Tugon ni Elena na may ngiti ngunit may bakas ng pagod sa kanyang muka. Si Aling Nita, sa kabila ng kanyang mga pag-aalala ay patuloy na nag-aalaga sa kanyang anak. Kahit na madalas siyang magalit at magbigay ng payo na puno ng pagkadismaya, hindi niya maiwasang mahalin si Elena. Elena, huwag kang masyadong magpapagod. Baka mapano ka niyan, sabi ni Aling Nita habang nagwawali sa sala. Opo, Inay, sagot ni Elena. Pasensya na po talaga lahat, Ma, sa lahat ng nangyari. Huwag mo na yung isipin. Nandito na tayo. Ang mahalaga, maayos ka at ang bata, sabi ni Aling Nita na may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Dumating ang mga buwan na puno ng paghihirap at pangarap. Para kay Elena, sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang kanyang tiyan at lumalalim ang kanyang mga pangarap para sa kanyang magiging anak. Kahit na mahirap, pilit niyang nilabanan ang mga pangungutya at usap-usapan ng mga kapitbahay. Elena, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Ben isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Mabuti naman po, Itay. Medyo mabigat na lang talaga, sagot ni Elena na may ngiti. Konti na lang, anak. Malapit mo na siyang makita, sabi ni Mang Ben na puno ng pag-asa. At dumating na nga ang araw ng kanyang panganganak. Hindi madali ang kanyang naging karanasan. Sa kalagitnaan ng gabi habang tahimik ang lahat, biglang naramdaman ni Elena ang matinding pananakit sa kanyang tiyan. Inay, Itay, tulungan niyo po ako, sigaw ni Elena na nagpagising kina Mang Ben at Aling Nita. Anak, nandito kami, magpahinga ka lang, sabi ni Mang Ben habang hinahawakan ang kamay ng anak. Agad na tumawag si Aling Nita ng kumadrona mula sa kanilang kapitbahay. Sa kakulangan ng pera, hindi nila kayang dalhin si Elena sa ospital, kaya't nagtiwala sila sa kanilang kapitbahay na may kaalaman sa pagpapaanak. Huminga ka lang ng malalim, Elena, sabi ng kumadrona habang inaayos ang mga kagamitan. Sa kabila ng sakit at hirap, nagawa ni Elena na maisilang ang isang sanggol na lalaki. Ang sigaw ng bata ay nagsilbing tanda ng bagong simula para sa kanya. Malusog ang anak mo, Elena, napakagwapong bata, sabi ng kumadrona habang iniaabot kay Elena ang kanyang sanggol. Nagtuluan ng luha ang mga mata ni Elena. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, heto at yakap-yakap niya ang bunga ng kanyang pagmamahal. Salamat, Inay, Itay, sabi ni Elena habang umiiyak. Ito na po ang bagong simula natin. Mahal na mahal ka namin, anak, sabi ni Mang Ben habang niyayakap si Elena at ang kanyang apo. Nandito lang kami palagi para sa'yo.
Nandito kami, Elena, sa hirap at ginawa. Dagdag pa ni Aling Nita na may halong luha at ngiti sa kanyang muka. Ilang linggo matapos ang pagpapanganak ni Elena sa sanggol na pinangalanan niyang Christian, ay unti-unti nilang naramdaman ang bigat ng bagong responsibilidad. Ang mga araw ay puno ng pagsubok, lalo na't lumalabas na hindi sapat ang kinikita ni Mang Ben at Aling Nita para sa pangangailangan ng pamilya. Elena anak, paano na tayo ngayon? Tanong ni Aling Nita habang binibilang ang natitirang pera sa kanilang bulsa. Hindi sapat ang kinikita namin para sa gatas at mga kailangan ng bata. Pasensya na po, inay. Sagot ni Elena na may luha sa mga mata. Gusto ko pong magtrabaho pero hindi ko pong magawa dahil kailangan ko ng magbabantay kay Bunso. Naiintindihan namin anak, sabi ni Mang Ben habang inaayos ang kanilang hapagkainan. Huwag kang mag-alala, gagawa kami ng paraan. Isang gabi habang tahimik na natutulog si Elena, bigla siyang nagising dahil sa malakas na pag-iyak ng kanyang anak. Agad niyang napansin na mabilis ang paghinga ng bata at tila nahihirapan ito. Nay, tay, may problema si Bunso. Sigaw ni Elena habang takot na hawak ang kanyang anak. Agad silang nagtungo sa libreng klinik sa kanilang lugar. Pagdating nila roon, sinuri ng doktor ang sanggol at agad napansin ang problema. May asma ang anak mo, Elena, sabi ng doktor habang kinakausap si Elena at ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang uminom ng gamot at magkaroon ng regular na check-up. Lumuwas si Elena habang hawak-hawak ang anak. Paano na po ito, Dok? Wala po kaming sapat na pera para sa mga gamot. Naiintindihan ko ang inyong sitwasyon, sagot ng doktor. Gagawa tayo ng paraan upang matulungan kayo. Magbibigay kami ng mga libreng gamot. Ngunit kailangan niyong mag-ingat at sundin ang mga payo namin. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, mas lalong naramdaman ni Elena ang bigat ng kanilang kalagayan. Ang mga pangarap niya para sa kanyang anak ay tila naglaho sa harap ng bagong pagsubok na ito. Anak, nandito lang kami para sa iyo, sabi ni Mang Ben habang niyayakap si Elena. Huwag kang mawawala ng pag-asa, malalampasan din natin ito. Oo, Elena, kahit anong mangyari kasama mo kami. Dagdag ni Aling Nita na ngayon ay puno ng pag-unawa at pagmamahal sa kanyang anak at apo. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, hindi nawala ng pag-asa si Elena. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang lumalaban at naniniwala na balang araw, magtatagumpay din sila. Sa kabila ng kanilang kalagayan, nanatili ang kanyang pag-asa at pagmamahal sa kanyang anak. At sa tulong ng kanyang pamilya, patuloy siyang lumalaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Nang tumuntong sa 1 taong gulang ang anak ni Elena na si Christian, mas kilala sa palayaw na Tantan, na pagdesisyonan ng dalaga na magtrabaho na. Naisip niyang mag-apply sa isang karinderya malapit sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho para sa kinabukasan ni Tantan, lalo pat hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang. Elena, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Mang Ben isang gabi habang nag-uusap sila sa pagkainan. Baka mahirapan ka masyado. Opo, itay. Kailangan ko na pong magtrabaho. Ayoko pang maging pabigat sa inyo. Sagot ni Elena na may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa karinderya lang naman po ako magtatrabaho, malapit lang dito. Masusubaybayan ko pa rin naman po si Tantan. Basta't mag-iingat ka anak, sabi ni Aling Nita habang hinahaplos ang buhok ni Tantan na natutulog sa kanilang tabi. Kami ng itay mo ang bahala sa bata habang nagtatrabaho ka. Sa sumunod na linggo, nagsimula ng magtrabaho si Elena sa karinderya. Sa umpisa, kinakabahan siya pero alam niyang kailangan niya itong gawin para sa kanyang anak. Magandang umaga po, bati ni Elena sa mga customer habang nag-aayos ng mga mesa. Ano po ang order nila? Mukhang bago ka dito, sabi ng isang matandang babae na regular na customer ng karinderya. Anong pangalan mo, iha? Elena po, nay, bagong empleyado po ako dito, sagot ni Elena na may ngiti. Mukhang masipag ka, Elena, mag-iingat ka lagi ha, sabi ng matandang babae. Salamat po, tugon ni Elena habang patuloy sa kanyang trabaho. Sa mga oras na pahinga, madalas tumakbo si Elena pa uwi upang masilip si Tantan at masigurong maayos ang kalagayan nito. Nay, kamusta po si Tantan? Tanong ni Elena habang niyayakap ang anak. Wala po bang naging problema? Ayos lang naman siya anak, sagot ni Aling Nita. Naglaro lang siya buong araw, huwag kang masyadong mag-alala. Naku nay, hindi ko po talaga maiwasan. Kailangan ko pong masigurong maayos siya, sabi ni Elena na may halong ngiti at pag-aalala. Habang nagkakaroon ng kaunting kita mula sa karinderya, unti-unting nababawasan ang mga alalahanin ni Elena. Nagkaroon siya ng konting pera para sa mga pangangailangan ni Tantan, lalo na sa mga gamot para sa kanyang hika.
Basta't sipagan mo lang, Elena. Makakabangon din tayo. Sabi ni Mang Ben isang gabi habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng puno ng isang mangga sa kanilang bakuran. Opo, Itay, para po kay Tantan po lahat ng ito. Sagot ni Elena na puno ng determinasyon. Sa loob ng lumipas na isang taon, kahit na mahirap at puno ng pagsubok ang kanilang buhay, natutunan ni Elena na magpatuloy at lumaban. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalo niyang naiintindihan ang halaga ng pagsusumikap at pagmamahal sa pamilya. Isang araw, Tantan, magtatagumpay din tayo, ha? Bulong na Elena habang pinapatulog ang anak. Pangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Makalipas ang 2 buwan ng pagtatrabaho ni Elena sa karinderya, tila unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang kanilang buhay. Sa bawat araw na dumadaan, nagiging mas komportable si Elena sa kanyang trabaho at natutong magbalanse ng oras para sa kanyang anak na si Tantan. Elena, magaling ka sa mga gawaing ito, sabi ng kanyang amo sa karinderya. Mukhang maaasahan ka talaga at masipag. Salamat po, tugon ni Elena na may ngiti. Kailangan ko po talagang magsikap para sa pamilya ko. Isang hapon habang abala si Elena sa pagsisilbi sa mga customer, biglang dumating ang isa niyang kapitbahay na si Aling Berta. Hingal na hingal at halatang may masamang balita. Elena! Elena! Tawag ni Aling Berta habang tumatakbo papunta kay Elena. O Aling Berta, bakit po? Tanong ni Elena na puno ng kaba. Nakakakabang balita ko, anak. Ang tatay mo na-aksidente sa construction. Nahulog siya mula sa hagdan at tumama ang ulo niya. Sabi ni Aling Berta habang hawak ang balikat ni Elena. Ano nangyari? Kamusta si tatay? Tanong ni Elena na nanginginig ang boses at puno ng luha ang mga mata. Nasa ospital na siya ngayon pero comatose siya. Sagot ni Aling Berta. Kailangan mong pumunta doon kaagad. Agad na nagmamadaling umuwi si Elena at sinamahan ni Aling Berta papunta sa ospital. Pagdating nila doon, nakita nila si Aling Nita na nag-aalala at umiiyak sa labas ng emergency room. Nay, kumusta si Itay? Tanong ni Elena habang naiiyakap ang kanyang nanay. Wala pa ring malay ang tatay mo, Elena. Sabi ng doktor, kailangang bantayan siya dahil sa matinding tama ng ulo. Sagot ni Aling Nita na puno ng luha. Dok, anong kailangan namin gawin? Tanong ni Elena sa doktor na lumabas mula sa emergency room. Kailangan natin siyang i-confine at bantayan. May mga test na kailangan gawin at maaaring kailangan ng operasyon. Sagot ng doktor. Maghanda na rin kayo sa mga gastusin sa hospital. Napabuntong hininga si Elena. Alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon pero kailangan niyang maghanap ng paraan para mabayaran ng mga gastusin sa hospital. Agad siyang nag-isip ng mga paraan para makahanap ng pera. Lumapit siya sa kanilang mga kapitbahay at mga kakilala upang mangutang. Aling Marta, maaari po ba akong manghiram ng pera? Kailangan lang po namin para sa ospital ni Itay. Pakiusap ni Elena sa isa nilang kapitbahay. Pasensya ka na, Elena, pero wala rin ako may papahiram sa'yo ngayon. Sagot ni Aling Marta na halatang nahihiya. Hindi naman sumuko si Elena at nagpatuloy sa paghahanap ng mapagkakautangan. Lumapit siya sa mga kamag-anak at kahit sa mga hindi niya kilalang tao. Lahat para sa kaligtasan ng kanyang tatay. Boss, maaari po ba akong mag-advance ng sweldo? Tanong ni Elena sa kanyang amo sa karinderya. Elena, alam kong mahirap ang sitwasyon mo pero limitado rin ang kaya kong ibigay. Sagot ng kanyang amo na may simpatya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagod, unti-unting nakalikom ng sapat ng pera sa Elena upang masustentuhan ang mga gastusin sa ospital. Ngunit ang kalagayan ng kanyang tatay ay nanatiling kritikal. Hindi na rin nagiging madali ang buhay ni Aling Nita na araw-araw ay nagbabantay sa ospital habang si Elena ay patuloy na nagtatrabaho sa karinderya. Elena, magpahinga ka na muna. Sabi ni Aling Nita isang gabi habang hawak-hawak ang kamay ng anak sa tabi ng kama ni Mang Ben. Alam kong pagod na pagod ka na. Okay lang po ko, Inay. Kailangan po nating magtulungan para kay tatay. Sagot ni Elena na may luha sa mga mata. Hindi ko po siya pababayaan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang pag-asa at pagmamahal sa isa't isa ang naging sandigan nila. Bagaman mahirap, patuloy na lumaban si Elena para sa kanyang pamilya. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng lahat na natila ang kanyang determinasyon at paniniwala na balang araw, makakabangon din sila at muling magkakasama bilang isang buo at malaking pamilya. Makalipas ang 2 buwan na walang pagising ni Mang Ben, unti-unti niyang naubos ang mga natitirang pag-asa ni Elena. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. Kailan kaya magigising si Itay?
Tanong ni Elena habang naglilinis ng kwarto ni Mang Ben sa ospital. Nay, hindi ko na po alam ang gagawin. Anak, gawin natin ang lahat para sa kanya. Sabi ni Aling Nita na halos hindi na rin makatulog sa pag-aalaga sa asawa. Pero naiintindihan ko kung mahirap na para sa atin. Isang gabi nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Elena at Aling Nita. Elena, ubos na ang perang naipon natin. Paano ng mga utang natin? Tanong ni Aling Nita habang hawak ang kamay ni Elena. Kailangan na nating iuwi si Itay. Wala na tayong magagawa dito. Sagot ni Elena na halos pumutok na ang luha sa mga mata. Mas mabuti pang dito na lang natin siya alagaan sa bahay. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Inuwi nila si Mang Ben mula sa ospital. Tumigil na rin si Aling Nita sa pagtitinda ng gulay upang maalagaan ang asawa. Ang tanging pinagkukunan nila ng pera ay ang trabaho ni Elena sa karinderya. Sa bawat araw na nagdaan, mas lumala ang kalagayan ni Elena. Sinisingil na siya ng kanyang mga pinagkakautangan ngunit wala siyang maibigay. Elena, kailangan na naming makuha ang perang hiniram mo, sabi ng isa sa kanyang pinagkautangan. Pasensya na po pero wala po akong maibibigay. Kailangan ko pong unahin ang pamilya ko. Sagot ni Elena na halos magmakaawa na. Isang gabi habang pinapatulog ni Elena si Tantan na may lagnat, bigla siyang nagkaroon ng masinsinang pag-iisip. Anak, bakit ang hirap ng buhay natin? Tanong ni Elena habang umiiyak. Paano kita mabibigyan ng magandang kinabukasan? Habang iniisip ang kanilang kalagayan, napagtanto ni Elena na hindi niya kayang sustentuhan ang kanyang anak sa kasalukuyang estado ng kanilang buhay. Sumagi sa isip niya ang posibilidad na ipampon si Tantan. Kinabukasan, nagdesisyon siyang pumunta sa opisina ng gobyerno upang itanong ang proseso ng pagpapaampon. Good morning po. Gusto ko sanang malaman kung paano ang proseso ng pagpapaampon ng bata. Tanong ni Elena sa staff. Bakit mo naman gustong ipaampon ng anak mo? Tanong ng staff na may halong pag-aalala. Kasi po, hindi ko na kaya ang buhay namin. Gusto ko po siyang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sagot ni Elena na may luha sa mga mata. Habang pauwi, narinig ni Elena ang mga kapitbahay na nag-uusap. Nabalitaan mo ba yung ginawa ni Aling Pasing? Ipapaampon daw niya yung anak niya sa isang Bombay. Binigyan daw siya ng malaking pera kapalit ng bata. Sabi ni Aling Marites sa kanyang kasama. Baka mas maganda ang buhay ng bata sa Bombay. Sagot ng isa pang tsismosa. Sigurado namang may pera yon kaysa sa bahay ampunan, di ba? Sumagi sa isip ni Elena ang narinig niya. Mas magiging maganda nga ba ang buhay ni Tantan sa Bombay? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi. Paano kung hindi siya piliin sa ampunan dahil sa hika niya? Naging mabigat ang mga hakbang ni Elena habang iniisip kung gagayahin niya ang narinig. Sa bawat hakbang nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon at ang pag-asa na mas magiging maayos ang buhay ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, napagtanto ni Elena na kailangan niyang gawin ang lahat para sa ikabubuti ni Tantan. Kung ito ang magiging paraan para mabigyan siya ng magandang kinabukasan, handa siyang isakripisyo ang lahat. Sa gabing iyon, nanalangin si Elena para gabayan siya sa kanyang desisyon. Lord, tulungan mo po ako. Gusto ko lang po ng magandang kinabukasan para sa anak ko. Sabi ni Elena habang umiiyak sa tabi ni Tantan. Gabayan mo po ako sa tamang desisyon. Sa sumunod na mga araw, naghanda si Elena para sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aalinlangan, naniniwala siyang ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng kanyang anak. Madaling araw, bago pa man magising ang kanyang nanay, kinuha na ni Elena ang kanyang anak na si Tantan. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang pinakamahirap na desisyong gagawin niya. Habang tinatahak ang daanan papunta sa lugar kung saan nakatira ang mga Bombay, patuloy siyang humihingi ng tawad at nananalangin para sa kanyang anak. Tantan, patawarin mo ko anak, para sa iyo to. Sabi ni Elena habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahal na mahal kita anak. Sana'y maintindihan mo balang araw kung bakit ko ito ginawa. Habang naglalakad, inalala ni Elena ang lahat ng hirap ng kanilang pinagdaanan. Ang mga gabing nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang tatay. Ang mga araw na pilit niyang binabayaran ng mga utang at ang patuloy na pag-aalala sa kalusugan ni Tantan. Anak, sana lumaki ka ng maayos. Sana'y magkaroon ka ng magandang buhay. Patuloy ni Elena habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi ko na kayang makita kang nahihirapan. Sa tuwing umiiyak ka at nagugutom at wala akong maibigay, sobrang sumasakit ang puso ko. Sa wakas, narating ni Elena ang lugar kung saan nakatira ang mga Bombay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilalapitan ng isa sa kanila.
Magandang umaga po. Bati ni Elena, halatang nanginginig ang kanyang boses. Pwede po ba tayong mag-usap? Ano yun, miss? Tanong ng Bombay na may halong pagtataka. Kailangan ko pong ipaampon ng anak ko, sabi ni Elena, pilit na pinipigil ang pagluha. Alagaan niyo po siya ng maayos. Libre na po basta't sigurado akong magiging maganda ang buhay niya. Nagkatinginan ng mga Bombay at ang isa sa kanila ang lumapit kay Elena. Bakit mo siya ipapaampon ng libre? Ano ang kapalit nito? Tanong ng Bombay na halatang nagdududa. Hindi ko na po kayang sustentuhan ng anak ko, sagot ni Elena. Basta't alagaan niyo po siya ng mabuti, yun lang ang hiling ko. Libre nga? Baka magkaproblema pa kami pag hinabol mo tong bata ha? Sabi ng Bombay. Magkano ba talaga ang gusto mo? Nag-isip si Elena. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang isang halaga para hindi nabalikan ang kanyang anak. 10,000. Sagot ni Elena. Halos hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Pero siguraduhin niyo pong aalagaan niyo siya pakiusap. Okay, 10,000. Sabi ng Bombay. Huwag ka nang babalik dito para maghanap sa bata ha? Opo. Sagot ni Elena habang iniabot ang kanyang anak sa Bombay. Mahal na mahal kita, Tantan. Patawarin mo ko, anak. Habang iniaabot ang pera, hindi mapigilan ni Elena ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa kanyang puso, alam niyang ginawa niya ito para sa ikabubuti ng kanyang anak. Makikita naman sa mukha ni Tantan na naguguluhan siya. Bakit siya binibigay ng kanyang nanay sa taong hindi niya naman kilala? Pero hindi magawang makapagsalita ni Tantan. Umiiyak lamang ito habang sinusubukan na abutin ang kamay ng kanyang nanay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap at sakripisyo, ang bigat naman ng desisyon ni Elena ay mananatili sa kanyang puso habang buhay. Pagkatapos ng transaksyon, naglakad si Elena pa uwi. Umiiyak at halos hindi na makakita dahil sa luha. Alam niyang wala nang babalikan si Tantan, ngunit umaasa siyang magkakaroon nito ng mas magandang kinabukasan sa piling ng Bombay. Lord, patawarin niyo po ako. Bulong ni Elena sa sarili habang naglalakad pa uwi. Ginawa ko lang po ito para sa ikabubuti ng anak ko. Sa bawat takbang patuloy ang pag-agos ng luha ni Elena. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala siyang ginawa niya ang tamang desisyon para sa kinabukasan ni Tantan. Matapos makauwi si Elena sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang nanay. Halatang nag-aalala si Aling Nita nang makita na wala si Christian kasama ni Elena. Elena, nasan si Tantan? Tanong ni Aling Nita, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Bakit hindi mo siya kasama? Naipamigay ko na po siya, inay. Sagot ni Elena na halos hindi makatingin sa kanyang nanay. Kinuha na po siya ng mabumbay. Anong ginawa mo, Elena? Sigaw ni Aling Nita na nag-aalab sa galit. Paano mo nagawang ipamigay ang anak mo? Inay, wala na po akong magawa. Hindi ko na po kaya ang hirap. Alam ko pong mas magiging magandang buhay ni Tantan sa kanila. Paliwanag ni Elena habang umiiyak. Hindi na kayanan ni Aling Nita ang galit at hinanakit na naramdaman. Bigla niyang sinampal si Elena. Matapos ang isang malakas na sampal, paano mo nagawang sukuan ng anak mo? Galit na sigaw ni Aling Nita. Kahit kailan, hindi namin naisip na ipapamigay ka noong nahihirapan kami. Pinanalangin at pinagsikapan namin ang lahat para mapalaki ka ng maayos. Nagawa ko lang po ito para sa kanya, inay. Sabi ni Elena na nanginginig at lumuluha. Hindi ko po kayang makita siya nahihirapan sa ating kalagayan. Hindi sapat na dahilan ng kahirapan para sukuan mo ang sarili mong anak. Sagot ni Aling Nita na patuloy sa pag-iyak. Kahit mahirap tayo, Elena, pamilya pa rin tayo. Hindi ko matatanggap ang desisyon mong to. Lahat po ng ito para po kay Tantan. Sagot ni Elena habang patuloy na lumuluha. Ginawa ko po ito para magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Walang hiya ka, Elena. Pinahiya mo ang pamilyang to. Sabi naman ni Aling Nita habang humihikbi. Di ko alam kung paano ko tatanggapin ang ginawa mo. Di ko alam kung paano kita mapapatawad, Elena. Dahan-dahang umapo si Elena sa tabi ng nanay niya. Tinatanggap ang bawat salita na nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Alam niyang tama ang kanyang nanay, ngunit naniniwala rin siyang ginawa niya ang tamang desisyon para sa ikabubuti ni Tantan. Pasensya na po, Nay, sabi ni Elena habang pinapahid ang kanyang mga luha. Alam ko pong mahirap tanggapin pero umaasa po akong balang araw may intindihan niyo rin po.
Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Elena ang perang nakuha niya mula sa mga Bombay para mabayaran ang mga natitirang utang nila. Sa kabila ng lahat ng galit at pagdurusa, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa karinderya. Pilit na binubuo muli ang kanilang buhay. Anak, mahalaga ang pamilya, sabi ni Aling Nita isang gabi habang magkatabi silang kumakain. Hindi sukatan ng pera para ipagpalit ang pagmamahal. Naiintindihan ko po, Inay. Sagot ni Elena na may bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Pero sa puso ko, alam ko pong ginawa ko ito para sa ikabubuti ni Tantan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, pilit na bumabangon si Elena. Ang mga alaala ng kanyang anak ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Makalipas ang 2 buwan mula noong ibinigay ni Elena ang kanyang anak sa Bombay, mas lalo siyang nagpursige sa pagtatrabaho. Lahat ng kanyang kinikita ay napupunta sa pagpapagamot ng kanyang tatay na comatose pa rin. Ang kanyang nanay naman ay napagdesisyon ng kumuha ng mga labada para makatulong pa rin sa pagkita ng pera habang nasa bahay nila at inaalagaan ng kanyang asawa. Elena, anak, kumusta ang trabaho? Tanong ni Aling Nita habang sila'y nag-aayos ng mga gamit at labahan. Pagod po, Inay, pero kinakaya. Kailangan nating magtulungan. Sagot ni Elena na may ngiti ngunit bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan nating makaraos. Sana magising na ang tatay mo. Miss na miss ko na siya. Sabi ni Aling Nita na may halong lungkot sa kanyang boses. Isang umaga habang naglalaba si Aling Nita, bigla niyang narinig ang mahinang boses mula sa kwarto ni Mang Ben. Nita, Nita. Tawag ni Mang Ben na dahan-dahang bumubukas ang mga mata. Ben, nagising ka na? Sigaw ni Aling Nita na agad tumakbo papunta sa kanyang asawa. Elena! Elena, halika't dali! Agad na tumakbo si Elena mula sa kusina papunta sa kwarto ng kanyang tatay. Nang makita niyang gising na si Mang Ben, agad siyang napaluha sa tuwa. Itay, salamat po at nagising na kayo! Sabi ni Elena habang niyayakap ang kanyang tatay. Miss na po namin kayo. Anak, anong nangyari? Bakit parang ang dami kong na-miss? Tanong ni Mang Ben habang pilit na bumabangon mula sa kanyang higaan. Nag-usap sila at pinaliwanag ni Elena ang lahat ng nangyari. Nang malaman ni Mang Ben na ibinigay ni Elena si Christian sa Bombay, labis itong lumuha at nagdalamhati. Anak, bakit mo nagawang ipamigay si Tantan? Tanong ni Mang Ben na puno ng luha ang mga mata. Pero patawarin mo ko, anak. Ako ang dahilan kung bakit kayo naghihirap. Itay, ginawa ko po ito para sa ikabubuti ni Christian. Sagot ni Elena habang humahagulhol. Wala na po tayong ibang paraan, kailangan ko pong masiguro ang kinabukasan niya. Elena anak, napakahirap ng desisyon na yan. Pero sana'y nakahanap pa tayo ng ibang paraan. Sabi ni Mang Ben habang umiiyak. Patawarin mo ko anak, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi po itay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Sagot ni Elena habang yakap-yakap ang kanyang tatay. Ginawa ko po ito dahil mahal na mahal ko si Christian. Ayoko po siyang maghirap katulad natin. Ben, lahat tayo may kanya-kanyang sinakripisyo. Sabi ni Aling Nita habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ang mahalaga ngayon, nagising ka na. At magkakasama tayong muli. Haharapin natin ang lahat ng pagsubok ng magkakasama. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtrabaho si Elena. Mas lalo niyang pinagsikapan para sa kanyang pamilya. Ang pagbangon ni Mang Ben ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang lahat. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, patuloy silang lumalaban para sa isa't isa. Anak, hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Mang Ben isang gabi habang sila'y nag-uusap. Balang araw makikita mo ulit si Christian. Magiging maayos din ang lahat. Opo, itay. Sagot ni Elena na may pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat para sa ating pamilya at para kay Christian. Matapos ang 1 buwan pang pagpapagaling, nagsimula ng muling magtrabaho si Mang Ben. Dahil dito, mas gumanda ang kita ng kanilang buong pamilya. Nagpatuloy din si Aling Nita sa pagtanggap ng mga labada, habang si Elena ay patuloy na nagtrabaho sa karinderya. Sa wakas, unti-unti silang nakabangon mula sa kanilang mga utang at paghihirap. Ito ang natira mula sa kita ko. Nakaipon na tayo ng 20,000. Sabi ni Mang Ben isang gabi habang iniabot ang pera kay Elena. Gamitin mo ito kung sa tingin mo'y makakatulong. Salamat po, tay. Sabi ni Elena habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Balak ko pong balikan si Tantan at mahanap siya. Sana po'y magtagumpay tayo. Kinaumaga nagpunta si Elena sa lugar kung saan niya binigay si Tantan.
Buong lakas ng loob niyang hinanap ang Bombay na kumuha sa kanyang anak. "Excuse me po, naalala niyo po ba ako?" Tanong ni Elena sa isang Bombay na nagtitinda sa kalsada. "Nagbigay po ako ng anak dito, 2 buwan na po ang nakararaan." "Pasensya na miss, pero maraming mga bata ang binibigay dito. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo." Sagot ng Bombay habang umiiwas ng tingin. Patuloy na nagtanong si Elena sa iba pang mga Bombay sa lugar niya iyon. Ngunit wala ni isa ang nakatulong sa kanya. "Parang kahapon lang, ang dami ng kagaya mo na nagtatanong din dito," sabi ng isang Bombay. "Wala kaming alam sa mga batang yan." Labis na nawala ng pag-asa si Elena. Dumaan siya sa mga otoridad upang humingi ng tulong. Nasa presinto siya nang kausapin siya ng isang opisyal. "Anong may tutulong namin sa'yo?" Tanong ng opisyal. "Nawawala pong anak ko. Ibinigay ko po siya sa isang Bombay kapalit ng pera, ngayon gusto ko na po siyang mahanap," sabi ni Elena na puno ng luha. "Ibinigay mo ang anak mo kapalit ng pera?" Galit ng tanong ng opisyal. "Alam mo bang mali ang ginawa mo? Hindi ka lang nagkulang bilang nanay, kundi pati sa batas. Dapat ay hindi mo ginawa yon." "Patawarin niyo po ako, desperado lang po ako noon, pero ngayon po gusto ko na siyang bawiin. Pakiusap, tulungan niyo po ako." Pakiusap ni Elena habang umiiyak. "Hindi ito ganun kadali. Mahirap na ang sitwasyon mo. Hindi namin matutulungan ng isang tao na sinasadyang ibigay ang kanyang anak kapalit ng pera." Sagot ng opisyal na puno ng galit. Labis na napahiya at nagalit si Elena sa kanyang sarili. Umuwi siyang luhaan at walang magawa. Nang makita siya ng kanyang nanay, agad itong lumapit sa kanya. "Elena, anong nangyari?" Tanong ni Aling Nita na puno ng pag-aalala. "Inay, hindi ko na po mahanap si Tantan. Pinagalitan po ako ng mga pulis. Ang tanga-tanga ko po." Sagot ni Elena na humahagulhol. "Sana po hindi ko pala ginawa yun." "Anak, huminahon ka," sabi ni Aling Nita habang niyayakap si Elena. "Nandito kami para sa iyo. Magiging maayos din ang lahat. Kailangan lang nating manalangin at magtulungan." "Pero nay, paano na si Tantan? Paano kung hindi na natin siya makita?" Tanong ni Elena na puno ng pag-aalala. "Magtiwala tayo sa Diyos, anak. Alam niyang mahal na mahal mo si Tantan, magkakaroon din tayo ng pagkakataong makita siya muli," sabi ni Aling Nita na may pag-asa sa kanyang tinig. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagdurusa, patuloy na lumaban si Elena. Kahit na masakit at puno ng pagsisisi, nanatili ang kanyang pag-asa na balang araw, makakasama niyang muli ang kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan mula noong huling paghahanap ni Elena kay Tantan, napagdesisyonan niyang magtrabaho sa isang call center agent para mas mapabuti ang kanilang kalagayan. Dahil sa kanyang kahusayan sa English at magandang boses, mabilis siyang natanggap sa trabaho. "Congratulations Elena, you're hired," sabi ng HR manager na may ngiti sa kanyang muka. "Salamat po ma'am. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang trabaho ko dito," sagot ni Elena na may ngiti rin. Ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting gumanda ang buhay ni Elena at ng kanyang pamilya. Sa kanyang trabaho sa call center, nakilala niya si John, isang kasamahan na laging handang tumulong at magbigay ng ngiti sa kanya. "Elena, gusto mo bang sabay na tayong mag-lunch mamaya?" Tanong ni John isang araw habang sila ay nasa pantry. "Sige John, salamat sa pag-aaya ha," sagot ni Elena na may ngiti. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nagbukas si Elena tungkol sa kanyang nakaraan. "John, may gusto kong ikwento sa iyo," sabi ni Elena habang sila ay nagkakape. "May anak ako pero ipinampun ko siya noon sa Bombay." Nagulat si John ngunit hinawakan niya ang kamay ni Elena. "Elena, mahal kita kahit ano pa ang nakaraan mo. Ang mahalaga nandito ka ngayon at patuloy ka na lumalaban." Labis ang pagluha ni Elena sa sinabi ni John. "Salamat John. Ang hirap ng pinagdaanan ko pero nandyan ka para sa akin." Kalaunan ipinakilala ni Elena si John sa kanyang mga magulang. "Nay, Tay, gusto ko pong ipakilala sa inyo si John," sabi ni Elena na may halong kaba at saya. "Magandang araw po Mang Ben, Aling Nita," bati ni John habang nagmamano. "Magandang araw rin sa iyo John," sabi ni Mang Ben. "At ano namang balak mo sa anak namin?" "Tay," sabi ni Elena na medyo nahiya. "Mang Ben, mahal ko po si Elena. Alam ko pong may anak siya at tanggap ko po iyon. Gusto ko po siyang alagaan at hindi ko po siya iiwan," sabi ni John na puno ng determinasyon. "Siguraduhin mo lang John," sabi naman ni Aling Nita na may bahagyang ngiti. "Huwag mong sasaktan ang anak namin." "Salamat po Aling Nita, pangako ko po.
aalagaan ko si Elena at ang pamilya namin. Sagot ni John. Ilang buwan pa ang lumipas at nagdesisyon sina Elena at John na magpakasal. Isang simple, ngunit makabuluhang seremonya ang naganap, kung saan naroon ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Elena, mula ngayon, pangako kong mamahalin at aalagaan kita habang buhay. Sabi ni John habang sila'y nag-iisang dibdib. John, salamat sa pagtanggap at pagmamahal mo sa akin. Sagot ni Elena na may luha sa kanyang mga mata. Pangako ko ring mamahalin kita at magiging tapat sa iyo. Nang matapos ang seremonya, niyakap ni Elena ang kanyang mga magulang. Nahitay, salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal. Sabi ni Elena na punong-puno ng emosyon. Mahal na mahal ka namin, anak. Sabi ni Mang Ben habang niyakap ang kanyang anak. Masaya kami para sa iyo. Maging masaya ka, Elena. Dagdag ni Aling Nita na puno ng luha. Huwag mong kalimutang palaging manalangin at magpasalamat, ha. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ni Elena, natagpuan niya ang pagmamahal at pag-asa kasama si John at ang kanyang pamilya. Patuloy siyang lumalaban at umaasa na balang araw makikita niyang muli si Tantan at magiging buo ulit ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang taon, unti-unti nang gumanda ang buhay ni Elena at ng kanyang pamilya. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, napagdesisyonan nilang magtayo ng maliit na tindahan para sa kanyang mga magulang. Nakabukod na rin sila ni John at nagkaroon na ng sariling tahanan. Elena, salamat at natulungan mo kaming magtayo ng tindahan. Sabi ni Mang Ben habang tinitignan ang kanilang bagong negosyo. Malaking tulong ito para sa amin ng nanay mo. Walang anuman, tay. Karapat dapat lang po na magkaroon ng mas magandang buhay kayo. Sagot ni Elena na may ngiti. Salamat din po sa lahat ng suporta at pagmamahal. Anak, napakabuti mong anak. Sabi ni Aling Nita habang yakap-yakap ang batang si Crystal, ang anak ni na Elena at John. Laking tuwa namin na makita kang masaya at matagumpay. Lumipas ang mga taon, naging masaya at kontento si Elena sa kanyang bagong buhay kasama si John at ang kanilang anak na si Crystal. Subalit sa kabila ng lahat ng saya at kasaganaan, hindi pa rin nawawala ang pangungulila ni Elena kay Christian. John, alam kong masaya na tayo ngayon. Sabi ni Elena isang gabi habang sila'y magkasama sa balkonahe. Pero hindi pa rin kasi nawawala na sa loob-loob ko hinahanap ko pa rin si Christian. Gusto ko siyang makita at malaman kung maayos ba siya. Elena, naiintindihan ko. Sagot ni John habang hawak ang kamay ni Elena. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mahanap siya. Hindi kita iiwan sa laban mo na ito. Salamat, John. Malaking tulong ang suporta mo. Sagot ni Elena na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko siya makakalimutan kahit na marami na tayong pinagdaanan. Crystal, halika dito sa mami. Tawag ni Elena sa kanilang anak habang naglalaro ito sa sala. Alam mo ba, may kuya ka na gusto kong makita. Mami, nasaan po siya? Tanong ni Crystal na puno ng inosenteng pag-usisa. Nasa malayo siya, anak, pero isang araw makikita rin natin siya. Sagot ni Elena na may ngiti. Habang patuloy ang buhay nila, patuloy din ang paghahanap ni Elena kay Christian. Kumonsulta siya sa mga pribadong detective at nagtanong-tanong sa mga otoridad. Umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Ma'am, gagawin namin ang lahat para mahanap ang anak nyo. Sabi ng isang detective na kanyang kinausap. Pero kailangan po ng pagtsatsaga at oras. Kahit ano gagawin ko. Sagot ni Elena na may determinasyon. Basta't mahanap ko lang ang anak ko. Isang araw habang nag-aayos ng kanilang tindahan, lumapit si Aling Nita kay Elena. Elena, may bago bang balita tungkol kay Christian? Tanong ni Aling Nita na puno ng pag-asa. Wala pa rin, Nay. Sagot ni Elena na may halong lungkot. Pero hindi po ako susuko. Alam kong makikita ko rin siya. Nandito lang kami para sa iyo, anak. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi ni Mang Ben habang inaayos ang mga paninda. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pangungulila ni Elena kay Christian. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang pag-asa at pagmamahal sa kanyang pamilya. Alam niyang balang araw, magiging buo rin sila muli at makakamit ang hinahanap na kaligayahan. John, Crystal, Nay, Tay, salamat sa lahat ng suporta niyo. Sabi ni Elena isang gabi habang sila'y nagtitipon-tipon sa pagkainan. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para makasama ulit si Christian. Kasama mo kami sa laban na ito, Elena. Sabi ni John na may halong determinasyon. Magkakasama tayo lagi.
Oo anak, hindi ka namin pababayaan. Dagdag ni Aling Nita. Para kay Christian. Sabi ni Mang Ben. Para kay Christian. Sagot ng buong pamilya habang nagkakaisa sa kanilang pag-asa at pagmamahal. Isang araw habang nag-aayos sa Elena ng mga gamit sa bahay, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi inaasahang tao. Si Marco, ang dati niyang nobyo at tatay ni Christian. Elena, gusto kitang makausap, mahal pa rin kita. Ito ang mababasa sa mensahe ni Marco. Nabigla si Elena at hindi alam kung papaano tutugon. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, napagdesisyonan niyang harapin si Marco upang matapos na ang kanilang nakaraan. John, may kailangan akong kitain. Si Marco, gusto daw niya akong kausapin. Sabi ni Elena kay John. Sigurado ka bang gusto mo siyang harapin? Tanong ni John na may halong pag-aalala. Kasama mo ako sa kahit anong desisyon mo. Oo John, kailangan ko na itong tapusin. Sagot ni Elena na may determinasyon. Nagkita sila ni Marco sa isang maliit na cafe malapit sa kanilang lugar. Nang makita ni Elena si Marco, halatang may halong pag-aalala at kaba sa kanyang muka. Elena, salamat at pumayag kang makipagkita. Sabi ni Marco na may halong paghingi ng tawad. Elena, mahal pa rin kita. Umiwas lang ako noon dahil sa takot at hindi pa ako handa. Pero ngayon, handa akong buuin ang pamilya natin. Marco, wala kang karapatan na bumalik sa buhay namin. Sagot ni Elena na puno ng galit. Iniwan mo kami noon nang may pinakamahirap ang sitwasyon namin. Ngayon, gusto mo lang bumalik na parang walang nangyari. Elena, nagkamali ako pero nagbago na ako. Gusto kong itama ang lahat. Sabi ni Marco na may halong pagmamakaawa. Marco, tapos na tayo. Hindi na kita kailangan sa buhay ko at sa buhay ni Christian. Sagot ni Elena. Hindi ko papayagang sirain mo ulit ang buhay namin. Biglang nagalit si Marco at umalis nang hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang araw, muli nitong minessage si Elena. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang mga salita ni Marco. Narinig ko sa mga kapitbahay natin noon na ipinamigay mo raw si Christian sa Bombay. Anong klaseng nanay ka? Mensahe ni Marco. Marco, hindi mo alam ang pinagdaanan ko noon. Sagot ni Elena habang lumuluha. Ginawa ko yun dahil mahal ko si Christian at gusto kong magkaroon siya ng magandang buhay. Mas magandang buhay? Paano mo nagawang ipamigay ang sarili mong anak? Wala kang puso. Sagot ni Marco sa mensahe na puno ng galit. Marco, wala kang karapatang husgahan ako. Iniwan mo kami noong kailangan ka namin. Ako ang naghirap at nag-alaga kay Christian mag-isa. Sagot ni Elena na puno ng determinasyon. Bagaman nanalo sa kanilang pag-aaway, labis pa rin ang sakit na nararamdaman ni Elena. Muling bumalik ang mga alaala ng kanyang desisyon na ipamigay si Christian at ang pangungulila niya rito. John, bakit ang sakit pa rin? Tanong ni Elena habang umiiyak sa bisig ni John. Ginawa ko ang lahat para kay Christian pero bakit parang hindi pa rin tama? Mahal, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo sa sitwasyon natin noon. Sabi ni John habang yakap-yakap si Elena. Nandito ako para sa iyo, hindi kita iiwan. Salamat John. Sana'y makita ko pa rin si Christian, sana mapatawad niya ako. Sabi ni Elena habang humihikbi. Makikita rin natin siya Elena, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin at manalig. Sabi ni John na puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, nanatili si Elena sa kanyang pangako na hanapin si Christian. Alam niyang balang araw magkakaroon sila ng pagkakataong magsamang muli bilang isang buong pamilya. Lumipas ang mga taon, nagwakas ang elementarya at high school ni Crystal at ngayon nag-aaral na sa grade 11. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at pag-unlad ng kanilang negosyo, nanatiling nagluluksa si Elena para sa kanyang nawawalang anak na si Christian. 20 taon na ang lumipas mula noong ipinamigay niya ito. Sa panahon iyon, nagkaroon pa sila ni John ng isang anak na lalaki na pinangalanan pa nilang Rafael. Isang araw habang nagre-review si Crystal para sa kanyang exams at naglalaro naman ang bata niyang kapatid na si Rafael, nakatanggap ng mensahe si Elena sa kanyang social media. Hello, posible po ba na kayo ang nanay ko? Ang pangalan ko ay Anton. Gusto ko po sana kayong makausap. Nabigla si Elena sa natanggap na mensahe. Agad niyang tinawagan si John. John, tignan mo to. Sabi ni Elena habang pinapakita ang mensahe. Posible kaya na si Christian ito? Elena, wala namang mawawala kung makikipagkita ka sa kanya. Sagot ni John na may pag-asa sa kanyang boses. Tara, puntahan natin siya. Agad na nagplano si Elena at Anton na magkita sa isang restaurant. Nang makita ni Elena si Anton, halos hindi siya makapaniwala.
Malaki ang pagkakahawig nito kay Marco, ang dati niyang nobyo. Ikaw po ba si Elena? Tanong ni Anton habang umuupo sa harap ni Elena. Oo, ako nga. Ikaw ba si Christian? Tanong ni Elena na halos hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Ang pangalan ko po ngayon ay Anton. Sagot ng binata. Inimbestigahan ko po ang mga magulang ko. Ang sabi po sa akin, hindi raw ako kilala ng mga umampon sa akin noon ng mga Bombay. Sinabi lang nila noong ako'y 16 na taong gulang kung saan ako kinuha. Mula noon, sinimulan ko nang hanapin ang totoong pamilya ko. Grabe Anton, paano mo nalaman na ako ang nanay mo? Tanong ni Elena na halata ang kaba at pag-asa sa kanyang boses. Pinagtugma-tugma ko po yung mga istorya ng mga magulang na naghahanap sa kanilang anak. Iba-ibang presyo na binigay nila noong tanungin ko kung magkano ang kinuha nila sa Bombay. May mga nagsabi na 50,000, ang iba naman ay 30,000. Pero 10,000 lang po ang alam kong halaga noong ipinamigay ako. Paliwanag ni Anton. Napaluhod si Elena. Halos hindi makapaniwala. 10,000 lang ang kinuha ko noong ipinamigay kita Anton. At dahil sa tugma rin ng lugar kung saan ka inampon at kung saan ko ibinigay noon ang anak ko ay sigurado ako na ikaw nga si Christian. Ikaw ang anak ko. Nag-uusap sila ng masinsinan. Inaalala ang mga pangyayari sa nakaraan. Ikinuwento ni Elena ang hirap at sakripisyo na kanyang pinagdaanan. Ang desisyong ipamigay si Christian para sa ikabubuti nito. Anton, patawarin mo ako. Ginawa ko yun dahil akala ko'y mas magiging maayos ang buhay mo. Sabi ni Elena habang humahagulhol. Naiintindihan ko po mama. Sagot ni Anton. Pero nagkaroon naman po ako ng magandang buhay kasama ng mga Bombay. Inalagaan po nila ako. Ngunit palaging may kulang. Bago silang maghiwalay, may inabot na pera si Anton kay Elena. Mama, ito ang 10,000. Ibinibigay ko sa iyo ito tulad ng pagbili ng Bombay sa akin noon. Binibili ko ang pwesto ko pabalik sa pamilya ko. Sabi ni Anton habang inaabot ang pera. Labis na namutla si Elena. Halos hindi makapagsalita. Anton, hindi mo kailangang bayaran ako para bumalik ka. Mula noong nawala ka, hindi naging sarado ang pamilya namin para sa iyo. Mama, ginawa ko ito para ipakita na handa akong bumalik at magpakumbaba. Sabi ni Anton habang umiiyak. Niyakap ni Elena si Anton ng mahigpit. Ramdam ang pagmamahal at pagsisisi. Walang halaga ang pera sa pagmamahal ko sa iyo. Matagal na kitang hinahanap at ngayon nandito ka na. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Ikinuwento ni Anton ang kanyang naging buhay mula sa pagkabata hanggang sa pagpapalaki sa kanya ng Bombay. Masaya naman po ako sa pagpapalaki nila sa akin pero alam ko po na may hinahanap ako. Sabi ni Anton. At ngayon natagpuan ko na po ang hinahanap ko. Matapos makapag-usap sa restaurant, ipinagpatuloy ni Elena at Anton ang kanilang usapan. Sinabi ni Anton na masanay na siya sa pangalan na Anton kung kaya't kung maaari ay ito ang gamitin ni Elena kapag kinakausap na niya ito. Mas komportable na po kasi akong tawaging Anton. Sabi ni Anton habang sila'y naglalakad papunta sa bahay ni Elena. Yan na po kasi ang nakasanayan ko. Oo naman Anton, walang problema doon. Sagot ni Elena na may ngiti sa kanyang muka. Ang mahalaga nandito ka na. Pagdating nila sa bahay, agad tinawag ni Elena ang kanyang mga magulang. Naitay, may papakilala po ako sa inyo. Tawag ni Elena mula sa pintuan. Ito po si Anton, ang anak ko. Agad na lumapit si Mang Ben at Aling Nita. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Anton anak, halika dito. Sabi ni Mang Ben habang niyayakap si Anton. Ako ang lolo mo. Ako naman ang lola mo Anton, sabi ni Aling Nita. Habang pinipilit na hindi lumuha. Salamat naman at natagpuan ka na namin. Nakakatuwa pong makilala kayo, lolo, lola. Sabi ni Anton na may ngiti at halatang emosyonal din. Sa loob ng bahay, nagtipon-tipon ng pamilya upang pakinggan ang kwento ni Anton tungkol sa kanyang kabataan. Naging mabuti naman po sa akin ang mga Bombay na umampun po sa akin. Kwento ni Anton habang iniinom ang mainit na tsaa na inihanda ni Elena. Baog po ang asawa ng Bombay kaya't labis ang tuwa nila noong napunta ako sa buhay nila. Nakakalungkot nga lang po dahil halata na hindi ako ang tunay na anak nila. Madalas po akong tinutokso ng mga kalaro ko. Patuloy ni Anton. Pero sinabi rin ng mga umampun sa akin na kahit ampun lang ako, hindi yun naging basihan ng pagmamahal nila sa akin. Laki po ako sa pagmamahal at pag-aaruga. Matalino naman po ako sa eskwelahan at masipag, kaya't sa edad na 20, kakagraduate ko lang po sa kursong accounting.
Ginawa ko po ito para makatulong sa business ng mga umampon po sa aking magulang kong Bombay. Napakabuti mo naman, Anton, sabi ni Mang Ben na puno ng pagmamalaki. Nagpapasalamat kami na napalaki ka ng maayos. Mabuti na lang at mababait ang mga umampon sa'yo, sabi naman ni Aling Nita. Pero ngayon nandito ka na, kasama mo na kami. Mama, Papa, tawag ni Crystal habang papalapit sa kanila. Ito po ba si Kuya Anton? Oo nak, siya na nga, sagot ni Elena na may luha sa kanyang mga mata. Crystal, ito ang kuya mo. Kuya Anton, masaya po akong makilala ka, sabi ni Crystal habang niyayakap si Anton. Welcome po sa pamilya natin. Salamat Crystal, masaya rin akong makilala kayong lahat, sabi ni Anton na puno ng emosyon. Sa muling pagkikita at pagkakakilala, nagkaroon ng bagong pag-asa at saya ang pamilya ni Elena. Bagaman matagal nang nagluluksa, ngayon ay nagbabalik ang kanilang ngiti at pagmamahal sa isa't isa. Anton, mula ngayon nandito na kami para sa iyo, sabi ni Elena habang hinahaplos ang buhok ni Anton. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Salamat Mama, sabi ni Anton na may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Salamat sa pagbabalik ko sa pamilya natin. Pansamantalang nanatili si Anton sa bahay ni Elena upang makilala ng lubusan ng kanyang tunay na pamilya. Isang gabi, habang nag-uusap sina Elena at Anton sa sala, tinanong ni Elena ang binata. Anton, gusto mo bang makilala ang tatay mo? Tanong ni Elena, halatang may halong pag-aalinlangan. Mama, mula po sa mga kwentong narinig ko tungkol sa kanya, alam ko na pinabayaan niya ako noon. Sagot ni Anton na may halong lungkot. Hindi ko pa po siguro kayang makaharap siya ngayon. Naintindihan kita anak, sagot ni Elena habang hinahaplos ang kamay ni Anton. Nandito lang kami para sa iyo, anumang desisyon mo. So, suportahan ka namin. Mama, gusto ko sanang ipakilala ko kayo sa mga Bombay na nagpalaki sa akin, sabi ni Anton. Sila ang naging pamilya ko noong wala pa kayo sa tabi ko. Mabuti yan Anton, gusto ko rin namang makilala sila at magpasalamat na rin, sagot ni Elena na may ngiti. Makalipas ang ilang araw, nagpunta sina Elena, John, Crystal at Rafael kasama si Anton sa bahay ng mga Bombay na nagpalaki sa kanya. Nang makarating sila, sinalubong sila ng mga ito ng may malaking ngiti. Anton anak, ito na ba ang pamilya mo? Tanong ng Bombay na nagpalaki kay Anton. Opo dad, sagot ni Anton habang niyayakap ang Bombay. Ito po si Mama Elena, Papa John at ang mga kapatid kong sina Crystal at Rafael. Magandang araw po, bati ni Elena habang nagmamano sa mga Bombay. Maraming salamat po sa pag-aalaga kay Anton. Utang namin sa inyo ang buhay at pagmamahal na binigay niyo sa kanya. Huwag niyo pong alalahanin yun, sagot ng Bombay. Si Anton ay naging parte na ng aming pamilya. Natutuwa kaming makita na nahanap na siya ng kanyang tunay na pamilya. Napakabuti niyo po, sabi naman ni John habang kinakamayan ng Bombay. Hindi po namin alam kung paano kayo pampapasalamatan. Walang anuman, ang mahalaga, masaya na si Anton at kasama niya na kayo, sagot ng Bombay na may ngiti. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Anton ang mga karanasan niya sa piling ng mga Bombay. Mama, Papa, lumaki po ako na puno ng pagmamahal at taruga. Tinuruan nila ako na maging mabuting tao at masipag sa pag-aaral. Kwento ni Anton. Kahit hindi kami tunay na magkadugo, itunuring po nila akong anak nila. Laking pasasalamat namin sa inyo, sabi ni Elena habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa lahat ng ginawa niyo para kay Anton. Ang makita lang na masaya si Anton at kasama na niya ang kanyang tunay na pamilya ay sapat na, sagot naman ng Bombay na may halong emosyon. Habang nagkakainan sila at nag-uusap, ramdam ang pagiging buo ng pamilya ni Elena. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagdurusa, natagpuan nila ang bawat isa at muling nabuo ang kanilang pamilya. Anton, mula ngayon bahagi ka na ng aming pamilya. Hindi na tayo magkakahiwalay pa, sabi ni John habang yakap-yakap si Anton. Salamat po. Masaya po akong nakilala ko kayo, sagot ni Anton na may ngiti. Crystal, Rafael, ito ang kuya niyo ha. Sana'y mahalin niyo siya katulad ng pagmamahal niyo sa amin, sabi ni Elena habang hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Kuya Anton, masaya kami nakasama ka na namin, sabi ni Crystal habang niyayakap si Anton. Welcome po sa pamilya natin. Sa gabi ngayon, nagkaroon ng bagong simula ang pamilya ni Elena. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit na kanilang pinagdaanan, sa wakas ay natagpuan nila ang isa't isa.
Kalaunan ay nagplano ang pamilya ni na Elena ng isang family vacation sa dagat. Kasama sa biyahe sina Elena, John, Anton, Crystal, Rafael at ang mga magulang na Elena. Sinubok nilang imbitahan ng mga Bombay na nag-aruga kay Anton pero tumanggi ang mga ito dahil abala sila sa kanilang negosyo. Sa dagat, mas lalo pang naging malapit si Anton sa kanyang mga kapatid. Habang naglalaro sina Crystal at Rafael sa buhanginan, binabantayan sila ni Anton at sinisiguradong ligtas sila. "Kuya Anton, tulungan mo ako magtayo ng sandcastle," sigaw ni Crystal habang nagtatampisaw sa buhanginan. "Sige Crystal, gawin natin itong pinakamagandang sandcastle sa buong beach," sagot ni Anton na may ngiti. "Kuya, kaya ba natin gawing kasing laki nito ang bahay natin?" tanong ni Rafael na puno ng tuwa. "Kaya natin yan Rafael, basta't magtulungan tayo," sagot ni Anton habang nagtuturo kay Rafael kung paano gumawa ng matibay na sandcastle. Habang pinapanood ni Elena ang kanyang mga anak, hindi niya mapigilang umiti at mapuluha sa saya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at pagkakaisa ng kanyang pamilya. "John, tignan mo sila. Ang saya-saya nila," sabi ni Elena habang nakatingin kay John. "Oo nga Elena, ang saya nilang makita na nagkakasundo. Nagkakasundo yung mga bata," sagot ni John na may ngiti. Pagkatapos ng masayang araw sa dagat, habang pauwi sila sa kanilang van, natutulog ang buong pamilya ni Elena sa likuran. Si John ang nagmamaneho, habang si Elena ay nakaupo sa harap na katabi niya. Muling nag-usap sina John at Elena tungkol sa kanilang nararamdaman. "John, alam mo bang, ngayon ko lang talagang naramdaman na kompleto na tayo," sabi ni Elena na may luha sa kanyang mga mata. "Salamat sa lahat ng suporta mo. Mahal, alam kong mahirap ang mga pinagdaanan natin pero nandito lang ako lagi para sa'yo," sagot ni John habang hawak ang kamay ni Elena. "Ngayon kompleto na tayo at gagawin natin ng lahat para manatili tayong buo." "Oo John, hindi ko nahahayaang mawasak pa ang pamilya natin," sabi ni Elena na puno ng determinasyon. "Si Anton, Crystal at Rafael ang buhay ko. Ikaw John ang lakas ko. At ikaw naman ang puso ng pamilya natin Elena. Walang imposible basta't magkasama tayo," sagot ni John na may ngiti. Habang naglalakbay pabalik sa kanilang bahay, tahimik na nagmumuni-muni si Elena. Ramdam niya ang kaligayahan at kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit na kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang lakas sa isa't isa. "Anton, Crystal, Rafael, mahal na mahal ko kayo," bulong ni Elena habang tinitignan ang mga natutulog niyang mga anak. Sa wakas natagpuan na ni Elena ang kanyang kumpletong pamilya. Isang pamilyang puno ng pagmamahal, pag-asa at determinasyon na harapin ang anumang hamon na darating. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumibay ang kanilang samahan at pagmamahalan. Handa silang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Habang patuloy sa pagmamaneho si John, pinahid ni Elena ang luha sa kanyang mata at ngumiti. Alam niyang sa bawat takbang na kanilang gagawin, magiging mas matatag sila bilang isang pamilya. At ang mga luha niya ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi purong luha ng kaligayahan.